Doors, I'm a fool for your love. Good day mga ka-sports natin dyan. Pero para sa mga fans ng PLDT at Akari Chargers, mainit na naman muling nabalik ang usapan noon ngang nakaraang Reinforced Conference. Ang mahigpit na tunggalian ng PLDT at ng Akari Chargers. Sino ba naman ang hindi makakaalala sa mahigpit na tunggalian nila noon para makapasok nga sa Battle for Gold at naisahan nga ng Akari Chargers dito ang PLDT kung saan tinalo nga nila ito, kung kaya nagkaroon nga ng silver medal ang nasabi nating Akari Chargers. Isa nga noon si Kat Arado sa mga inilaban niya na di umano ay na net touch nga itong si Madrigal, ngunit hindi naman sila pinanigan ng pamunuan ng VVL at nasabi daw na counted daw talaga ang score para sa Akari Chargers. Naging mainit noon ang usapin at nauwi pa nga ito sa pambubu ng mga fans ng PLDT noon ngang nakaraang reinforce. At eto muli, sa usapin ng kanilang harapan ay naungkat na naman ang issue sa kanila. Tila ba di umano ay sinasadya raw ng Akari Chargers na hindi pa sila makaharap ayon to sa mga fans ng PLDT. Grabe ngayon ang mga patutsyada ng PLDT fans pagdating nga sa Akari Chargers dahil sa ginawa nga nilang pag-reschedule kung saan ay pinayagan naman to ng pamunuan ng VVL na sa January na nga sila maghaharap. Instead sa December 14, naging January na ito. Grabe, sobrang tagal niyan. January 18 pa maghaharap ang PLDT at ang Akari. At dahil nga na-reschedule ito, eto naman ngayon ang mga patama ng mga netizen para sa Akari Chargers. Komento pa nga ng isang netizen, sabi niya, pwede pala yon. Ang lakas naman sa management. Tinutukoy niya dito ay ang Akari. At eto naman ang banat pa ng isang netizen, sabi niya, takot sa sariling multo. May pahabol pa ang isang netizen, sinabi niya, lakas talaga ni Mozzie Ravenna. At sabi pa ng isa, iba talaga pag may kapit. Money Talk, PVL Mozzie. Yan naman ang kanyang banat at patama nga kay Mozzie Ravenna. At hirit pa ng isa, ibang alaga ni Mozzie Ravenna. May emoji pa na ha 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 ha. Sabi naman ng isa, pagod na yung anak, walang depensa. Meron rin siyang patawa rin. Taray, may parisked pa si Akari. Sana all. Patutsyada naman ng isa pang nagkomento, takot yarn. Sabi niya, takot raw ang Akari sa PLDT. Yan naman ay kanyang opinion. Hirit pa ng isa, iba talaga pag may lakas. Mozzie, ano ne. At opinion pa ng isang netizen, grabe talaga Akari o ha 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 ha. Paghahandaan pa nila ang PLDT, babalik pa yan ng Japan para mag-training ulit. Napatawa na lang talaga siya sa kanyang komento. At may nagkomento naman para kay Soltones, sabi niya, ano kayang masasabi ni Solty dito? Ha ha ha, na-move dahil natawa na rin siya kay Soltones. Dahil nga sa kanyang komento noon sa CCS na mayroon dahil. At eto nga ang mas matinding komento. Sabi niya, hindi pa naglalaban sa actual games ang PLDT versus Akari, nadaya na ulit agad ang PLDT. Grabe ang komento niya para sa Akari. Tagos talaga sa laman. Well, opinion niya naman yan. May kanya-kanya naman kasing opinion ang bawat netizen. Sabi pa nga ng isa, bakit ganyan? Bakit pumayag ang PVL management na i-reschedule ang laro ng PLDT versus Akari? It's unfair sa ibang team. Ha ha ha. Na-move on dahil sa... Yan naman ang kanyang opinion. At hirit pa nga ng isang netizen, sabi niya naman, nagpa-practice si Madrigal. Ha ha ha. So yan nga mga ka-sports natin dyan. Actually, kaunti pa lang nga ang komento na ating mga kinuha sa iba't ibang social media platform dahil mapa Twitter man yan, mapa YouTube, mapa group chat at mapa FB page ay marami talaga mga negative comment ngayon
ang mga netizen para sa Akari Chargers na tila ba daw di umano ay takot na takot ang Akari ma-back to you ng PLDT dahil kung sakasakali talaga maghaharap na itong dalawang team na ito ay malaki ang pag-asa ng PLDT na sila ang manalo. Pero mukhang pinagpaplanuhan daw ng Akari Chargers. Well, ito naman ay opinion lamang ng mga netizen. Siguro talaga may nakita ang pamunuan ng PVL kung kaya pinayagan nga ang request na reschedule na yan ng PLDT versus Akari. Sa kanilang ang magaganap na laban ay hindi na yan ngayong December, sa January 18 na nga yan. Siguro talagang hindi naman siguro sa palakasan talaga to, baka talaga meron naman reason na malaki ang Akari dahil sunod-sunod nga raw ang kanilang laban at marami nang naka-schedule sa kanilang games, kung kaya baka pagod ang kanilang mga players, kung kaya nireschedule nga ito. Pero duda naman dito ang ibang mga netizen na mukhang may pinaplano na naman daw ang Akari para raw mapatiklop nito ang nasabi nating PLDT at hindi raw sila mapahiya dahil nga sa nangyari noong reinforced conference. Well, ganun pa man, abangan na lang natin ang kanilang bakbakan sa January 18. Siguro naman punong-puno ang araneta ni Coliseum nito pag doon ginanap dahil alam natin na talagang kaabang-abang naman na ang Akari at ang PLDT. Kung sino ang mananalo sa kanila, good luck sa dalawang team na ito. Pero kung ako ang yung tatanungin, sure tayo na malaki ang pag-asa rin ng Akari ngayon na may laban sila kontra sa PLDT. Bakit ko yan nasabi? Dahil nga wala nga kasi ang mga magagaling na di kalibre na manlalaro ng PLDT. Wala nga ang kanilang magaling na si Dimac at si Fahardon. Nakasalalay lang rin kasi ito sa isang setter kung ano ang kanyang decision making at kanino niya ibibigay ang bola para maipanalo. Pero malakas ang loob ng PLDT na umaasa tayo na PLDT ang magwawagi. Pero sa tingin ko may laban ng Akari, pero tataya ako sa PLDT. PLDT ang mananalo para sa akin. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.